Oh, nandiyan na pala kayo. Tara, tuklasin natin ang ganda ng Las Piñas at ang saya ng mga tao rito. Eto si Buboy. Dati, hindi siya makapagyaya ng mga kaibigan kasi wala silang sariling bahay. Ngayon, heto na ang sariling bahay nila. Isa lamang sila sa mahigit na 30,000 pamilya na nabigyan ng sariling tirahan sa Urban Poor Renewal and Development Program ng Aguilar Administration. 1995 pa ang programang to, ha? At noong 2008, nakatanggap ng Galing Pook Award ang Las Piñas dahil maraming informal settlers ang nabiyayaan ng Land and Shelter for the Homeless program. Ang ganda pa ng paligid dito, ah. Alam nyo, di lang bahay ang gumanda, pati buhay namin. Diba, Tonyo? Oo naman. Isa ako sa libo-libong natuto sa mga training at livelihood center. Mula pa noong 1995 hanggang ngayon, marami nang natulungan ito. Mahigit sa 2,000 residente taon-taon ang binibigyan ng training tulad ng electronics, driving, radio and TV repair, computer education, meron pang dressmaking, tailoring, stuffed toy making, at nagtuturo na rin ng entrepreneurial skills. Pagkatapos ng training, mayroong PESO o Public Employment Service Office na tumutulong sa mga nakapagtapos ng training program para makahanap ng trabaho. Kami nga ng mga kapitbahay ko nabigyan din ng trabaho. Dati, karamihan sa mga nanay ay nasa bahay lang. Ngayon, kumikita na rin sila dahil sa mga livelihood programs at nakatutulong sa mga pang-araw-araw na gastusin. Mabuti na lang, naisipan ng lokal na administrasyon na turuan ng mga pagkakakitaan ang mga kababaihan at ang mga gustong magkaroon ng kabuhayan. Hindi na kailangan maging mahirap ang buhay. Ito si Aling Juana at ang 3 anak niya. Aba, malulusog sila. Mahirap magkasakit, magastos, nakakaba. Swerte natin dito sa Las Piñas kasi mayroon tayong green card. Ito ang health card natin. Mula nang ipatupad ito noong pang taong 2000, humigit sa 80,000 residente na ang nabigyan nito. At hindi ito basta-basta, ha? Maganda na ang mga health benefits, pwede pang gamitin sa 3 malalaking ospital. Kaya nga binigyan tayo ng Sentrong Sigla Award ng DOH. At napakadali pang kumuha nito. Pumunta ka lang sa DSWD sa City Hall compound o kaya sa Office of the Mayor at alamin ang mga requirements. Dito sa Las Piñas, talagang alam mo kung saan napupunta ang buwis na binabayad mo. Ang ganda, di ba? Buti na lang may Clean and Green program dito. Kahit nasa syudad ka, marami pa rin mga puno. Sila naman, sina Aling Lydia at Mang Dado. Dito na sila nagkaisip at tumanda sa Las Piñas. At wala silang balak iwan ang lugar na ito. Forever and ever. Bakit pa?
Ang dami namang pasyalan dito. Meron tayong mga mini green park. At di ba, walang mabaho. Siniguro ni Mayor Nene Aguilar na regular ang kolekta ng basura at may 1,000 kaagapay sa kalinisan volunteers. Dahil sa kanila, nalilinis ang mga kanal at daluyan ng tubig. Kaya iwas bara at iwas baha. May historical corridor pa! Ito ang Historical Corridor Project nila Senator Manny Villar, Senator Cynthia Villar, Mayor Nene Aguilar at sinusuportahan ni Ginang Imelda Aguilar. Ginawa ito para mapanatili ang ganda ng mga landmark natin, para maipagmalaki rin ng susunod na henerasyon ang ating mayamang kasaysayan at kultura. Tama, dahil sila ang bagong pag-asa ng Las Piñas at ng bansa. Hindi hadlang ang pagiging mahirap sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Sa Las Piñas, ang mga kabataan mula preschool, grade school, high school hanggang college, inaalagaan. Tinupad ni Mayor Nene Aguilar ang pangako niyang libreng edukasyon para sa mga kabataang may pangarap makapagtapos. Salamat sa CDF-CAM CLP. Ang libreng edukasyon ay abot kamay na para sa aming mga nagsusumikap. Napapag-aral ko na ang aking mga kapatid dahil nakapagtrabaho ko agad after kong graduate. Salamat sa libreng IT education. May mga bagong paaralan din na ipinatayo. Ang mga lumang eskwelahan naman ay pinaayos at lalong pinaganda. Siguro bilang isang ina at lalong-lalo na naging teacher ako, alam ko na napakahalaga ng edukasyon. Dahil ito ang susi ng tagumpay na daan sa magandang bukas. Ang ating mga nursery ay binibigyan ng free feeding program. At least free milk and pagpapakain ng mga masustansyang pagkain. And yung mga scholar sa primary and high school, binibigyan natin sila ng free uniform and free school supplies. So, hindi dito natatapos ang pagka-scholar nila. Dire-diretso ito hanggang college dahil meron tayong IT, computer course, meron tayong DF-CAM, business course, and siguro meron tayong Las Piñas Manpower Training Center na lahat ng vocational skills ay nagte-train sila. Pangarap lang ni Mayor na maging 100% ang literacy na kung ano yung gina-avail ng mga magulang, pinagkait sa kanila, ay maipamana sa mga anak. At ang kapartner nila ay si Mayor Nene Aguilar. Sasalamatan ko ang ating mga kabataan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong sipag, sa inyong pagpupursige at tiyaga. Kayo ang dadala ng tuloy-tuloy ng serbisyo tungo sa tuloy-tuloy na asenso. Kilalanin naman natin si Manong Jess. Nag-apply ako ng business permit. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng sarili kong business. Ang dali nga eh. Tignan mo naman, sosyal na sosyal ang itsura.
Ang mga tao, komportable. May libre pang kape at wifi access. May express lane pa ang mga senior citizens. Asensado tayong lahat dito sa Las Piñas. Yung aming health services, marami kami health centers na naitayo na at ginagamit. Marami tayong mga doktor at mga nurses. Saka unang-una yung pre-hospitalization namin, yung green card. Dito kasi sa Las Piñas, basta nagkasakit ka, libre lahat yun. Pre-hospitalization namin sa Las Piñas Doctors Hospital plus doon sa San Juan de Dios at PGH. Kwento sa urban po kasi halos marami tayong ginawa sa CMP program and of course yung mga libreng palupa natin na ginawa sa Las Piñas. Kaya nga halos lahat dito yung mga squatters before inayos na namin lahat para magawa sila ng CMP program na kanila na yung lupa. Dito lang sa Las Piñas ang kinukuha garbage sa pati mga subdivisions. We have around 250 subdivisions sa Las Piñas. Pero lahat yung kinukuha na ng basura ng aming garbage truck. Kung yung ibang city, dito sa Metro Manila, siguro mga about 400 to 500,000 na kanila. 500 million, 400 to 500 million na kanila. Ang kanilang expenses sa garbage collection. Sa amin, 90 million lang. Kaya yung savings na nangyayari dyan, ginagastos namin sa mga development. For example, yung mga school, libre hospitalization, libre living, kaya yung mga road programs, clean and green programs. Diyan namin pati yung pag-aayos sa ilog para maging malinis, pag-aayos ng drainage, nire-reprop yung mga ilog para hindi magbaha. Yun ang ginagawa namin doon sa savings na nangyayari sa amin sa garbage. Sa revenue, we are fourth lowest sa revenue. Pero yung mga city dito sa Metro Manila ng mga 12 billion, ang revenue 10 billion. Mas marami, siguro mas maganda pa yung nagawa namin sa 1.7 billion namin. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa tuloy-tuloy na asenso ng buong bayan. Higit sa lahat, ng taong bayan ng Las Piñas.